Hello, what is up mga moms or sir ma'am? Ako po si Ralph C. Fry, isang visual artist from Manila, and today we are going to customize the YOLO Park Transformers 1 AMK series model kit, C D16 or Megatron COG mode, and C Optimus Prime or Orion packs na COG mode din. Thank you very much YOLO Park for sending this to Ralph C. Fry Toy Customs for unboxing, review, and toy customization, custom repaint. So ang gagawin natin dito kay Megatron and Optimus Prime, mag-add tayo ng weathering dito sa mga model kits na to. So breakdown muna natin yung process. First step is to apply number 1-in-1 flat clear dito sa mga models natin para magkaroon siya ng transparent layer para lahat ng paints na i-apply natin sa figure kakapit dun sa surface. So that's one. And then yung pangalawang step, mag-apply tayo ng black wash. So sa mga parts na gusto natin mas dark, and para mag-seep in yung mga ink or paint dun sa panel lines nila. Yan. After ng black wash, mag-apply tayo ng silver for dry brushing to add highlights and weathering. Tapos para ma-emphasize din yung mga surfaces, lalong-lalo na dito sa part na to, mga dark surfaces. Great siya for silver dry brushing. And then yung next step, mag-apply tayo ng mga sponging ng little speckles using a sponge para magkaroon ng weathering yung mga lighter parts. Yan, it's great for silver at saka dito sa may red na parts. And then yung last, ito ang i-apply natin for top coat, number 1-in-1 flat clear. So yun yung mga steps na breakdown na natin. Simulan na natin yung pag-apply ng top coat. Primer pala, sorry. Okay, done na tayo sa flat clear na primer na in-apply natin sa figure. So meron na siyang matte finish and ready na siya for another coat of paint job. So yung first black wash gagawin natin para mag-seep in yung mga paint dun sa mga panel na line na structure or panel line na sculpt pala. So sa pag-apply ng wash, mas maraming water kaysa dun sa paint para flow dun sa mga recessed areas or dun sa mga malalalim na areas nung sculpt. Yan. Tapos ready nyo na yung inyong tissue paper para i-wipe off yung excess. Okay? Yan. So mas nag-deepen yung color na red. Okay, done na tayo sa black wash. Now next step na gagawin naman natin, mag-apply naman tayo ng silver paint from Vallejo Metal Color Silver para naman sa silver dry brushing. Yan. So yung dry brushing, it helps add weathering, it adds highlights and emphasizes the details of the sculpt or the armor. And very slightly drag lang natin yung paint across the surface. Teka, tanggalin ko lang to saglit pa. Hindi, pwede naman pala iangat. Kasi gusto kong malagyan ng dry brush yung ilalim. Almost done na tayo sa ating customization project. So ito na yung status. Here's the back, here's the front of Optimus Prime, and here's D16 or Megatron. Tapos na tayo sa weathering. And then, tapos na tayo sa black wash and sa dry brushing. Now, next step na gagawin natin, mag-apply tayo ng little speckles using a sponge. Yan. So, dab lang natin yung sponge sa paint. Remove the excess sa paper. Yan, test natin sa paper kung ano yung rehistro niya. Tapos, sa mga silver parts, usually sa mga lighter parts ko to ina-apply. Ayan. Magkakaroon siya ng mga mas maliliit na mga dots or finer weathering details such as mga speckles. Ayan. Konting-konti lang. Ayan. Okay. Next step, mag-apply tayo ng Vallejo Metal Color Copper para sa mga detailing ng mga mas maliliit na parts. Para magkaroon ng additional color separation. Okay.
Pumipili lang ako ng mga random na parts na pwede nating i-transform or i-color change to copper. Okay, done na tayo mga moms or sir moms sa ating YOLO Park AMK series model kit na Megatron or D16 from the movie Transformers 1, and si Optimus Prime naman yung isang model kit na kinostomize natin. Tapos naglagay na lang din ako ng glow sa kanyang mata or sa eyes para magkaroon ng konting contrast. So nag-apply ako ng blue, tapos nag-apply din ako ng white at the center of the eyes. Tapos dito naman kay Megatron, yung kanyang area surrounding the eyes, nagpaint ako ng orange, tapos yellow, and then white sa gitna ng eyes, sa mga pupils niya. Para kunwari nag-glow siya. Ayan. Tapos nag-apply na rin nga pala ako ng mga copper na paint details dun sa armor. Ayan. Sa legs yung pinakamarami. Ayan. Para mas magkaroon ng additional na contrast. Ayan. Dito sa likod. Ayan. Yung mga maliliit lang na parts para lang makita yung ma-enhance din yung sculpt or makita din yung contrast ng sculpt. Iba na parang ibang panel yung armor na yun. Kasi maganda yung maganda yung sculpt na ginagawa talaga ng mga toy manufacturers. Yan. Dito naman kay Megatron, nag-add din ako ng mga copper details, lalo na dito sa kanyang gun or cannon pala. Dito yung secondary weapon niya. Pati dito sa kanyang shoulders meron din. Okay. Full shot tayo. Here's the front, here's the side, here's the back. Ayan, here's the front. Tapos kay Optimus Prime naman, front, side, back, top, and ilalim. Actually, pwede kong lagyan to ng signature. Tapos ito yung mga alt hands nila, painted na din. Okay. And then, kay Optimus Prime, meron siyang blaster or additional gun, weapon. May nakalimutan pala ako. Lagyan natin to ng glow. Lagyan natin siya ng weapon glows. Okay, nakapag-add na tayo ng weapon glow. So, yung ginamit kong colors dito, orange, yellow, and then white. So, puro dry brushing lang yun mga moms, sir. Okay? Yan. So, para mainit yung tip ng weapons. Okay? So, pag in-equip natin kay Megatron. Okay. Something like this. And ito kay Optimus Prime. Okay. Hindi ko muna papahawak. Hindi, sige, pahawak na rin natin sa kanya. Okay. Medyo tabingi lang kasi talaga yung hawak niya ng weapon. Pero ganyan yung appearance kapag naka-equip yung kanyang blaster. Okay, dito naman kay Megatron. So, meron na siyang meron ng gradient yung tips ng mga weapons. Okay. So, that's it mga moms, sir. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye. Thank you very much, YOLO Park, for sending these action figures or model kits for unboxing, review, and customization. Custom repaints.